Oh Sa my akin, God. nag-garantor sa'yo. Oh my Gagawin gosh. ginawa mo kay Sashna. Ano magagawa ng anak ko? Nag-garantor siya. Oh my God. Pangalan niya nandoon. Nasabi mo ba sa anak ko yun? Okay tayo dyan. Babayaran na ako yun eh. Ba't ko sasabihin kung babayaran ko naman? Inang bayad na yan, 2 years na yan sa kanya. Kung binayaran mo yan, nung nagka-1 milyon ka, binayaran mo siya ng 1 milyon. Binayaran ko siya maghanod kay tita. Ha? Nung sinabi sa akin ni Steve yan, sabi ko kay Steve, hindi pa parang sa Sasha yung sinasabi mo, sige, magkaharap na lang tayo ng demanda na lang tayo, Steve. Pero ang masasabi ko lang sa'yo, walang kinuha yung anak ko sa pera kay Jen. Hello mga stories, welcome back sa namang photo video sa atin ito na set. Mga stories to, akala natin tapos na ang teleserye sa 50 million pesos na utang, no? Akala natin hiwalay lang nito dahil sa revenge trading. Pero ang may sumabog sa bagong ebidensya. Ito yung mabigat sa lahat. Isang leaked video, no? Na recording kung saan kinapronta ng nanay ni Sasha na si Mami Christine. At saka Mami Christine, si Mark Jed Pascual o si Boss G, di ba? At dito lumalabas na pangalang Steve, ang 12 million pesos na utang at ang pinaka nakakatakot na salita sa mundo ay pananalapi ay guarantor. Okay? Well, mga stories, ito, welcome back sa ating market channel ngayon, no? Ngayon, himay natin itong video na to yung pinost ni Sian Gasa, no? Gagamitan natin ito ng logic at saka technical thinking, no? Walang sugarcoating, facts at illegal realities lang, no? Tara, umpisa na natin. Ito na. Ngayon, bago natin bago panoorin natin yung video, no? Tingnan muna natin itong caption ni Sian Gasa. Ito yung nag-upload siya dito. Ito sabi niya, para sa mga naninira at pagpakalat ng fake news na may nabusog kayo. Tapos may follow-up itong pabilo, sabi niya, sa next meeting meeting namin sa ni Sashna, kapan mo muna mabuti, no? Baka nire-record pala ni Chika ko eh. At tanong, sino ba si Steve? Okay? Big time ang putik, Mr. Steve pautang 12 million. Oh my God. Ngayon mga stars, panoorin natin at tahiman natin pinakalaman ng leak video recording. Okay, ito na. So, ito na siya, no? Yung video na to. Panoorin natin. Nandito ako na. Ay, Alam mo, natalang, syempre since nag-ito rin lagi ko sinasabi sa Jen, sabi na lang nadamay yung pangalan ng anak ko. Kahit anong strike na sa buhay, ayaw na umutang, ayaw na ganito. Pero yung partner niya, kakatagpiran yung name niya, yun yung nasasaktan ako. Ito, hinahabol siya ng pinagkakaurangan ko. Siyempre, yun nga, kung baga sa akin nga, hindi naman yun para mag-hiwalay ka or anything. Makabawi ka talaga dito. Inuman na sa'yo yung anak mo, makakabaway ka. Pero, hindi sa paraan na ganito, naka-drag yung lahat ng paghihirapan. Sabi ko kasi dyan, pangalan na lang ang meron ng anak ko. Wala ka hindi kami mayaman o anything. Ilang tao din yung sinasabihan na maghanap ka ng trabaho. Nilalakad ko yung bago ko na makatulong ako sa anak ko, na makautang ako na 1 million para sa birthday nga. Kung alam mo lang. Kasi nakikita ko yung... Kaya nga, Jen. Kaya lang. Alam mo, Anong best friend ang tinagong trabaho ka? Mag-business ka? Oo, hanggang ko naman ba, ayos na ako. kasi hindi yun eh, Jen. Hindi yun nakakanda ko, alas na. Hindi ganun, Jen. Alam mo, dapat yun na... Kasi nakikita yung araw-araw na ginagawa ko yan. Nakakapaglaro ka nga ng computer eh. Ang taon niya na sinasabi. Kaming dalawa na. Hindi, ilang taon ka na sinasabihan ng anak ko? Itatanggap ko lang ako, yun po gusto ko eh. Ang point ko magamit, Jen. Hanggang ngayon, pinoprotektahan kita sa anak ko. Kaya ginusto mo yan, Jen. Hindi ginusto ni Sash na yan. Ginusto mo yung nangyari sa'yo. Ayos na nga po eh. Nakakaawa yung anak ko. Promise. Nakakaawa. Imbis na ikaw yung makakatulong. Alam mo, pagod na yung anak ko na mag-isip, na magtrabaho. Hindi isip na anak ko yan na magkautang sa amin. Paro-aro sa lahat na makakaya ko. May mabibenta ko, binibenta ko para ibigay sa kanya buo. Galing naman sa kanya
niya yun eh. Kahit ako eh, parang pinapalabas ko galing pa sa iyong binibenta Kasi mo. ako kala ko tumutulong ako. Kung meron ako, inaabot ko kahit walang matira sa akin. Natural yun, Jet. Nung kailangan sabihin yan sa anak ko, di panguha. Oo, pati anak ko nadadamay. Bakit ni Steven? Nadadamay yung anak ko. Putang ina, alam pa nang nangyari? Pupuntahan siya rito ng mga ibang tao para singilin si Sasha sa utang mo. Tingnan ka ngayon. May 1, 2, 3, sabi niya, hindi ka pa nagbabayad. Pag hindi siya nakabayad ng 250,000, sabi mo ba kay Sasha na kung anong gagawin ni Steve pag hindi nakabayad? Inamin mo ba kay Sasha yun? Hinihintay kita. Ilang buwan na akong hinintay, pero hindi ka nagiging totoo sa anak ko. Papayaran mo yun, ba't naabot dun? Tay, so pilit mo kung anong mangyayari. Bakit hindi mo inamin sa anak ko? Ako hindi ko masabi sa anak ko dahil ikaw ang kami nga naman dapat sa amin nun. Pero alam mo na sabi ni Steve, kukumain niya yung sasakyan mo. Kukumain niya ako sa Sasha. Sabi sa kanya. Oo, di naman? Wala kang sinabi sa Kung anong meron si Sasha, kukuhanin niya. Bakit nakukuhanin? Oh, syempre, siya ang nakalagay ko sa cheque. Oh Siya ang my God. nag-garantor sa'yo. Oh Ganun my ang gosh. ginawa mo kay Sasha. Anong magagawa ng anak ko? Nag-garantor siya. Oh my God. Pangalan niya nandoon. Nasabi mo ba sa anak ko yon? Okay tayo dyan. Babayaran nga po yun eh. Ba't ko sasabihin kung babayaran ko naman? Inang bayad na yan, 2 years na yan sa kanya. Okay, Kung binayaran mo yan, nung nagka-1 milyon ka, binayaran mo siya ng 1 milyon. Binayaran ko siya 500k, tita. Nung sinabi sa akin ni Steve yan, sabi ko kay Steve, hindi pa pala si Sasha yung sinasabi mo, sige, magkaharap na lang tayo ng demanda na lang tayo, Steve. Pero ang masasabi ko lang sa'yo, walang kinuha yung anak ko sa pera kay Jen. Ako yung kinausap ni Steve, sabi ko lang ako pinakausap ko. Eh kasi natatakot ako mamaya, magalit ka sa akin. Sabi niya, ang balak ko, pag hindi na bayaran ni Jen, yung 2 million, yung 12 million ko, si Sasha na sisingilin ko. Kaya tita, wala na kami ng anak ko. Hindi ko na kailangan dagdagan. Kung kailan mapapahamak ng anak ko, saka mo nasabihin? Bakit ba mapahamak yun? Eh, hindi mo na kabayaran, Jen! Lagi mo kausap pero hindi mo kabayaran! Tangina! Umalis ka na! Tangina, papahilaman mo yung anak mo? Hindi naman niya pinakailaman yung pera ko? Ikaw pinakalawan yan eh! Tapos yung anak mo magsasabi? Sinang-sinala yung pangalan ng anak ko! Ay, yung pahiya na yung pangalan ng anak ko dahil sa'yo! Okay mga stores, now let's put, breathe, and look at this logically. This recording is a game changer ko. Okay? Okay. This recording is a game changer. Number 1, unang-una, the guarantor reality. Okay? Sa mga nakaraang statement ni Sash na at saka si Boss Gina na narrative ay walang alam si Sash na walang na pala si Sash na pero based sa itong video na to, no? Sashna is legally entangled. Okay? Sashna is legally entangled. Siya ay nag-issue ng cheque at tumayong guarantor para kay Jen. Logically and legally speaking, kapag pumirma ka bilang guarantor o co-maker ng isang utang, hindi ka na lang basta jowa. Okay? Ikaw ay legally liable. Ibig sabihin, kapag hindi nakabayad ito si Boss Jen, si Jed na to, may karapatan ang pinagkakautangan na habulin ang pera mo, ang sasakyan mo, at yung mga assets mo. Kaya valid ang takot ni Mami Christine. Hindi pwedeng sabihin ni Miss Sash na peace of mind na lang. Okay? Dahil on paper, nakataya ang pangalan niya sa batas na ito siya sa batas, Bouncing Checks Law o batas ng pambansa. Ito yun. So papakita ko sa inyo, ito yung niya, no, yung Bouncing Checks Law nito. Na pwede siya makulong dito. Okay? So tinanong ko sa bouncing section, no. Ito, batas pambansa bilang 22, or the Bouncing Checks Law is a Philippine law. It punishes anyone who issues a worthless check. A check is worthless if the bank refuses to pay it because the issuer has no money or not enough money in the account. So, the law protects trust in the banking system and prevents financial fraud. You can go to jail or pay a fine, even if you did not mean to trick that other person. So, yun yung sinabi dito, no? Yung according sa law dito. Okay? Number 2, Jed's appeal to
probability fallacy. Okay? Appeal to probability fallacy to. Pansin nyo yun ang sagot ni Jen sa, according to sa video sa recording, no? Nang sabihin niya nanay na kukunin ni Steve ang mga gamit ni Sasha, ano ang sagot ni Jen? Babayaran ko pa yun eh. Ba't ko sasabihin ko babayaran ko naman? Well, this is a narrative logical fallacy, okay? Nag-assume siya ng positive outcome na makakabayad siya. Parang i-dismiss mo ang valid ang takot ng nanay sa present danger. Okay? Ito, technically yung usapan dito. Wala kang hawak ng pera ngayon, lumogo na ang interest, kaya wala kang karapatan magbigay ng false reassurance. Okay? Hindi mo pwedeng sabihin, hindi about to. Kung ikaw mismo ang walang control sa pera at emosyon ng taong inuutangan mo. Okay? Number 3, ito yung the secret recording and damage control. Okay? Kahit sabihin natin medyo gray area ang yung pag-record at usapan ng patago. Well, hello! Anti-wiretapping ito. Hello! Anti-wiretapping law ito. Well, technically at naging epekto nito, okay? Pinabuwalaan nito ng claims ng bashers na invento lang ang pamilya laparan ng issue. This recording proves the emotional and financially abuse they were going through behind closed doors. Number 4, the ultimate lesson on enablement. Okay? Mga stories na gaano mo man kamahal ang isang tao kapag humingi na ng pabor na ipangalan sa iyo ang cheque at ikaw ang nag-guarantor sa milyon-milyong utang para sa negosyong hindi mo naman hawak. You better run. Okay? Ang tiwala ng para sa relasyon, ang kontra at cheque ay para sa negosyo. Pinatunayan ng audio na to ay na ang maling desisyon sa pag-ibig ay kayang ubusin ng bank account at peace of mind ng buong pamilya mo. Ngayon mga stories, ito ang huling ito masasabi ko nito. Mga stories, ang leak audio na ito ay masakit pakinggan. Okay? Nakakaawa si Mami Christine dahil ramdam mo yung gigil ng isang ingang pinoprotektahan ng anak na natrap siya sa maling tao at maling financial decisions. So, pero ito na harsh at logical truth, no? Hindi madadaan sa sorry na yan. At saka yung babayaran ko ang batas, yun ito. Hindi ganun kasimple yun, okay? Dahil pumirma si Miss Sashna at naglabas ng cheque bilang guarantor, kailangan nilang harapin si Steve na yan at ang mga iba pang investors ng legal. Wala silang choice kundi mag-settle to. Kumuha ng magaling na abogado at siguraduhin hindi ma-foreclose o ma-attach ang mga naipundar ni Miss Sashna. Love is blind but contracts and bouncing checks have 20/20 vision. Kaya mga stories na, anong reaction niyo dito sa leak audio na to, no? Nararamdaman ba kayo na awa kay Mami Christine? At para sa mga in the relationships dyan, mga meron kayong jowa dyan, okay? Pabayag ba kayo magiging guarantor sa utang ng jowa nyo? Mag-comment down below at pag-usapan natin yan. Kung yung nagustuhan yung mga straight to the point, logical at real talk na ating komentary, no? Huwag kalimutan don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click notification button sa ating baba. As always, mga stories, thank you and have a good night of stories. Bye!